para sa nag-iisang bituin sa madilim kong kalangitan. Ang aking asawa, ang aking buhay, ang aking Elara. Narinig ni Ara ang sarili niyang pangalan mula sa entablado at pakiramdam niya ay lumutang siya. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco ay tila musika sa kanyang pandinig, isang matamis na himig na nagpapawi sa lahat ng ingay sa paligid. Ang buong grand ballroom ng Roxas Imperial Hotel ay nakatutok sa kanila sa kanilang ika-5 anibersaryo. Ang mga kumikinang na chandelier sa itaas ay parang mga bituin na nakikiisa sa kanilang pagdiriwang, at ang bawat panauhin na pawang mga pangalan sa mundo ng negosyo at alta sosyedad ay mga saksi sa kanilang perpektong pagmamahalan. 5 taon, pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. 5 taon na puno ng kaligayahan. Marami ang nagsasabi na sa likod ng isang matagumpay na lalaki ay isang malakas na babae. Pero para sa akin, si Ara ay hindi lang nasa likod ko. Siya ang nasa tabi ko, humahawak sa aking kamay sa bawat hakbang. Mahal na mahal kita, Ara. Noon, ngayon, at magpakailanman. Isang mainit na palakpakan ang pumuno sa buong lugar. Napayuko si Ara. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Luha ng kaligayahan. Sa wakas, pakiramdam niya ay natanggap na siya ng buo. Sa loob ng 5 taon, palagi niyang naramdaman ang mga tingin. Ang mga bulungan, siya, si Elara Villanueva, isang simpleng babae na nagmula sa isang ordinaryong pamilya, ay napangasawa ang nag-iisang tagapagmana ng Roxas Legacy Holdings para sa marami. Lalo na para sa kanyang biyena na si Doña Isabela. Siya ay isang anino na hindi karapat-dapat tumayo sa tabi ng liwanag ni Marco. Ngunit ngayong gabi, habang pinapanood niya ang kanyang asawa na ipinagsisigawan ang pagmamahal nito sa kanya, sa harap ng lahat, parang lahat ng pagdududa ay naglaho. Ito na iyon, ang patunay. Ito ang kanilang tagumpay. Bumaba si Marco mula sa entablado at agad siyang nilapitan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hinawakan nito ang kanyang mukha at marahang hinalikan ang kanyang mga labi. "Nagustuhan mo ba?" tanong nito, na parang isang batang sabik sa apruba ng kanyang minamahal. "Sobra," sagot ni Ara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. "Mahal na mahal din kita, Marco." Niyakap siya nito ng mahigpit. Amoy na amoy niya ang pamilyar na pabango nito. Isang amoy na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad at tahanan. Ito ang kanyang mundo. Si Marco, ang kanyang mundo. "Excuse me, Ma'am Ara," sabi ng isa sa mga kaibigan niya, si Chloe, na lumapit sa kanilang mesa. "Sorry to interrupt, pero ang ganda mo talaga tonight. Para kayong royal couple," ngumiti si Ara. "Salamat, Chloe." Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, ang usapan, at ang marahang tunog ng violin, naramdaman ni Ara na kailangan niyang tawagan ang kanyang personal assistant para i-confirm ang kanilang flight para sa kanilang anniversary trip sa Paris kinabukasan. Kinapa niya ang kanyang maliit na clutch bag, ngunit wala doon ang kanyang cellphone. Naalala niyang naiwan pala niya ito sa sasakyan sa sobrang pagmamadali. "Marco, hihiramin ko muna sana ang cellphone mo," sabi niya sa asawa. Ngunit abala na ito sa pakikipag-usap sa isang business partner. Ayaw naman niyang istorbohin. Nakita niya si Chloe na abala sa pagkuha ng litrato. "Chloe, pwede ko bang mahiram sandali ang cellphone mo? Tatawag lang ako saglit. Naiwan ko kasi ang sa akin." "Sure, no problem." Masayang sagot ni Chloe at iniabot agad ang telepono nito. Nagpasalamat si Ara at lumayo ng kaunti mula sa maingay na umpukan para humanap ng mas tahimik na lugar. Binuksan niya ang phone at nakita ang social media feed ni Chloe. Hindi niya sinasadyang mag-scroll, ngunit isang pamilyar na mukha ang agad na kumuha ng kanyang atensyon. Isang post mula sa isa sa kanilang mga kaibigan.
Napatigil siya. Ang litrato ay kuha sa isang magandang beach. Malinaw ang asul na tubig sa likuran. Sa litrato, nakayakap si Marco mula sa likod ng kanilang pinsan na si Katrina Alcaraz. Ang isang kamay ni Marco ay nakapatong sa tiyan ni Katrina, isang tiyan na bahagyang umuumbok. Pareho silang nakangiti sa kamera, mga ngiting puno ng kaligayahan. At sa tabi ng litrato nila, may isa pang larawan, isang larawan ng ultrasound. Ang caption sa ilalim ay parang isang punyal na itinarak ng diretso sa kanyang puso. Hindi na makapaghintay na makilala ang bagong anghel ng pamilya. Congratulations to the future parents, Marco and Katrina. Biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Ang musika, ang tawanan, ang mga bulungan, at lahat ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi siya makahinga. Ang cellphone sa kanyang kamay ay biglang bumigat, na parang isang bloke ng yelo. Ito ba ang katotohanan? Isang masamang biro? Pinilit niyang basahin ulit ang mga salita. Tinitigan ang bawat letra, umaasang nagkamali lang siya ng basa. Ngunit malinaw na malinaw. Marco, Katrina, future parents. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang ang dugo sa kanyang katawan ay tila huminto sa pag-agos. Bumalik siya sa kanilang mesa na parang isang robot. Ang kanyang mga paa ay halos hindi gumagalaw sa sarili nitong kagustuhan. Ibinalik niya ang cellphone kay Chloe na may pilit na ngiti. Okay ka lang, Ara? Namumutla ka? Tanong ni Chloe, puno ng pag-aalala. Okay lang ako. Sagot niya. Ang mga salita ay hirap lumabas. Medyo nahilo lang siguro. Uuwi na kami. Lumapit siya kay Marco. Marco, masama ang pakiramdam ko. Gusto ko nang umuwi. Agad na nag-alala si Marco. Hinawakan nito ang kanyang noo. Wala ka namang lagnat. Sige, iuuwi na kita. Nagpaalam sila sa mga bisita. Bawat ngiti, bawat tango, bawat salamat sa pagdalo na sinasabi niya ay isang napakalaking pasakit. Pakiramdam niya ay isa siyang artista sa isang entablado, gumaganap sa isang papel na hindi na niya kayang panindigan. Sa loob ng kanilang mamahaling sasakyan, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Si Marco ang unang nagsalita. Masaya ka ba ngayong gabi, mahal ko? Ang tanong na iyon. Ang tanong na iyon ang sumira sa lahat. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang kinuha ang sariling cellphone ni Marco mula sa bulsa nito. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Sa tulong ng fingerprint nito, habang natutulog, matagal na niyang alam ang password nito. Binuksan niya ang social media application at nandoon din iyon, ang parehong post. Tinag sa kanya, walang salitang lumabas. Iniabot niya ang telepono kay Marco. Nakita niya kung paano nagbago ang ekspresyon ng kanyang asawa sa ilalim ng mga dumaraang ilaw sa kalsada. Ang saya ay napalitan ng gulat, pagkatapos ay ng takot. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ara. Nauutal niyang sabi, hindi. Hayaan mong ipaliwanag ko. Ngunit walang paliwanag na lumabas. Ibinaling nito ang tingin sa kalsada. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. Katahimikan. Isang katahimikan na sumisigaw ng katotohanan. Hindi na umiyak si Ara. Pakiramdam niya ay naubos na ang lahat ng luha sa loob niya. Ang natira na lang ay isang malamig at malawak na kawalan. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng kanilang mansyon, ang malaking pinto ay bumukas na. Tila may naghihintay sa kanila. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ang lahat ay madilim maliban sa isang ilaw sa grand foyer. At sa ilalim ng ilaw na iyon, nakatayo ang ina ni Marco, si Doña Isabela Roxas. Suot ang kanyang eleganteng damit. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol na sahig. Hindi siya tumingin kay Marco. Ang mga mata niya ay nakapako kay Ara. Sa wakas,
Alam mo na, sabi ni Doña Isabela, ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Mabuti pa, pirmahan mo na ang divorce papers at umalis ka na lang ng tahimik sa bahay na ito. Ang mga salita ni Doña Isabela ay parang yelo na gumuhit sa hangin, nagyayelo sa bawat sulok ng marangyang foyer. Ang bawat letra ay isang patalim na tumusok sa natitirang pag-asa sa puso ni Ara. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa malamig na mukha ng kanyang biyenan patungo sa kanyang asawa, kay Marco, na nakatayo sa tabi nito na parang isang estatwa na walang buhay. Marco, bulong ni Ara. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Marco, sabihin mong hindi totoo. Sabihin mo sa akin na kasinungalingan ang lahat ng ito. Isang desperadong pagsamo. Isang huling pagkapit sa mundong pinaniniwalaan niyang sa kanya. Nagbukas ang bibig ni Marco. Nakita ni Ara ang paghihirap sa kanyang mga mata, ang digmaan sa loob ng kanyang kaluluwa. Ngunit bago pa man may lumabas na salita, isang matalim na sulyap mula kay Doña Isabela ang nagpatikom dito. Yumuko si Marco, umiiwas ng tingin, isang duwag na isinuko ang laban bago pa man ito magsimula. At sa sandaling iyon, alam na ni Ara. Totoo ang lahat. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Isabela. Bakit, Ara? Ano ang inaasahan mo? Na ipagtatanggol ka niya. Lumakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat ng kanyang kapangyarihan. Akala mo ba talaga, sa isang iglap, nakarapat-dapat ka para sa pangalang Roxas? Akala mo ba talaga mamahalin ka ng pamilyang ito? Minahal ako ni Marco, giit ni Ara, kahit na ang mga salita ay lasang abo sa kanyang bibig. Pagmamahal? Muling tumawa ang matanda, isang tawang walang kagalakan. Ang anak ko ay mahina sa magagandang bagay, Ara. At aminin natin, maganda ka. Isa kang palamuti. Isang magandang mukha na pansamantalang ipinares sa kanya habang hinihintay namin ang tamang panahon. Tamang panahon? Oo, sabi ni Doña Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ang pamilyang ito ay nangangailangan ng tagapagmana. Isang tagapagmana na may purong dugong Roxas. At si Katrina, ang aking pamangkin, ang magbibigay niyon sa amin. Ikaw, isa ka lang magandang pagkakamali. Isang pansamantalang aliw na nagtagal ng higit sa nararapat. Ang bawat salita ay isang malakas na sampal. 5 taon, 5 taon ng kanyang buhay, ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pagsasakripisyo. Lahat ay isang kasinungalingan. Isang palabas na siya lang ang hindi nakakaalam ng script. Naramdaman ni Ara na umiikot ang kanyang paligid. Ang sakit ay napakatindi, halos pisikal. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at sinampal ang sarili niyang pisngi. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na foyer. Kailangan niyang maramdaman ang sakit, kailangan niyang malaman na gising siya. Na hindi ito isang masamang panaginip. Hindi. Sabi niya, habang ang mga luha ay nagsimula ng bumuhos na parang ulan. Hindi ako aalis. Asawa niya ako. May karapatan ako dito. Karapatan? Ang mukha ni Doña Isabela ay naging isang maskara ng pagkasuklam. Wala kang anumang karapatan dito, iha. Isa ka lang basahan na napulot sa kung saan. At ngayon, tapos na ang pakinabang sa iyo. Pumalakpak ito ng 2 beses. 2 katulong ang lumabas mula sa dilim. Iimpake ninyo ang iilang damit ng senyora. Tiyakin ninyong wala siyang ibang madadalang kahit ano na may halaga mula sa pamamahay na ito. Ang mga katulong na dati yumuyuko sa kanya ay tumingin sa kanya ngayon na may halong awa bago mabilis na umakyat sa hagdan. Hayop kayo! Sigaw ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. Tumingin siya kay Marco. At ikaw, wala ka bang sasabihin? Hahayaan mo lang na gawin nila ito sa akin? Matapos ang lahat, Marco? Si Marco ay nanatiling tahimik, ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad.
Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamasakit na sagot sa lahat. Makalipas ang ilang minuto, bumaba ang mga katulong dala ang isang maliit na maleta. Isang maleta para sa 5 taon ng kanyang buhay. Hinila ni Doña Isabela ang braso ni Ara nang may puwersa at kinaladkad siya patungo sa pinto. Sa bawat hakbang, ang mga alaala sa bahay na iyon ay sumasalakay sa kanya. Ang kanilang unang Pasko, ang mga umaga na nagkakape sila sa hardin, ang mga gabing magkayakap sila sa kanilang silid. Lahat ay nabahiran na ngayon ng lason ng katotohanan. Nang buksan ang malaking pinto, isang malamig na hangin at malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanila. Itinulak siya ni Doña Isabela palabas. Natumba si Ara sa basa at madulas na sahig ng beranda. "Huwag ka nang magpapakita pa kahit kailan," sabi ng matanda. Ang kanyang huling mga salita ay kasing lamig ng ulan. At pagkatapos, ang pinto ay nagsara ng may malakas na kalabog, isang tunog na nagsasara sa kabanata ng kanyang buhay. Nakatayo si Ara sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ang kanyang mamahaling damit ay basang-basa at dumidikit sa kanyang katawan. Nanginginig siya. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding sakit na dumudurog sa kanyang pagkatao. Naglakad siya palayo sa mansyon, palayo sa mga kasinungalingan, walang tiyak na patutunguhan. Ang bawat patak ng ulan ay parang luha ng langit na nakikidalamhati sa kanya. Ang mga ilaw ng kotse ay sumisilaw sa kanyang paningin. Ang mga busina ay walang kahulugan. Ang kanyang isip ay blanko. Ang kanyang puso ay wasak, ilang hakbang pa, at ang kanyang mga tuhod ay bumigay na. Napaluhod siya sa malamig na semento ng bangketa at pagkatapos ay tuluyang bumagsak. Ang huli niyang nakita bago lamunin ng dilim ay ang papalapit na mga ilaw ng isang sasakyan. Dahan-dahan, iminulat ni Ara ang kanyang mga mata. Ang una niyang naramdaman ay ang init. Nakabalot siya sa isang makapal at malambot na kumot. Ang amoy ng kape ay pumupuno sa hangin. Hindi ito ang kanyang silid. Ang mga dingding ay kulay abo. May mga bookshelves na puno ng mga libro. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit ng ulo ang pumigil sa kanya. "Dahan-dahan lang," sabi ng isang pamilyar ngunit matagal nang hindi naririnig na boses. Lumingon siya at nakita ang isang lalaki na papalapit sa kanya. May dalang isang tasa ng mainit na tsaa. Matangkad ito, may seryosong mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Inabot niya ang kanyang memorya, sinusubukang ilagay ang pangalan sa mukhang iyon. Pagkatapos ay bigla niyang naalala ang kanyang matalik na kaibigan sa kolehiyo, ang pinakamatalino sa kanilang klase sa abogasya. "David?" Gulat niyang tanong. "David Reyes?" Ngumiti ng bahagya ang lalaki. "Ako nga, Ara. Natagpuan kita sa gilid ng kalsada, walang malay. Mabuti na lang at napadaan ako." Ang lahat ng nangyari ay bumalik sa kanya na parang isang malaking alon. Ang party, ang litrato, ang pagtatapat, ang pagtataboy sa kanya. Muling nanubig ang kanyang mga mata. Umupo si David sa gilid ng kama. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niya si Ara na umiyak. Nang medyo kumalma na siya, iniabot nito ang tsaa. "Salamat," sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay paos. Tinitigan siya ni David. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Narinig ko ang mga bali-balita, Ara, tungkol sa nangyari, at gusto kong malaman mo." Huminga ito ng malalim bago magpatuloy. "Ara, hindi ka nag-iisa dito. Tutulungan kita." Lumipas ang 2 araw na parang isang mahabang, malabong panaginip para kay Ara. Ang mga unang oras sa apartment ni David ay ginugol niya sa pag-iyak hanggang sa wala ng luhang lumabas, hanggang sa ang natira na lang ay isang manhid at malalim na sakit. Pinatulog siya ni David sa guest room nito. Binigyan siya ng espasyo at tahimik na inasikaso ang lahat ng kanyang kailangan nang hindi nagtatanong. Ngunit sa 3 umaga, habang hinihigop niya ang mainit na kapeng inihanda ni David, may nagbago sa loob niya.
ang sakit ay nandoon pa rin. Isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang kislap, maliit sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. Galit. Isang malamig at matalas na galit. Hindi na siya ang Elara na umiiyak sa gitna ng ulan. Ang babaeng iyon ay namatay na sa gabing ipinagkanulo siya. Ang babaeng nakaupo ngayon sa kusina ni David ay iba na. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni David, na umupo sa tapat niya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ito ang tono ng isang kaibigang nag-aalala, kundi ang tono ng isang abogadong handa ng magtrabaho. Gusto kong lumaban. Diretsong sagot ni Ara. Ang kanyang boses ay matatag sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Tumango si David, na parang ito na ang hinihintay niyang marinig. Magandang simula iyan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga opsyon mo. Dinala siya ni David sa isang maliit na coffee shop na hindi gaanong matao, isang lugar kung saan maaari silang mag-usap nang hindi nakakakuha ng atensyon. Ang amoy ng kape at ang mahinang ugong ng usapan sa paligid ay nagbigay kay Ara ng kakaibang pakiramdam ng normalidad. Isang bagay na akala niya ay hindi na niya mararamdaman pa. Inilatag ni David ang isang legal pad sa mesa. Una sa lahat, Ara, kailangan mong maintindihan na sa mata ng batas, asawa ka pa rin ni Marco Roxas. Hindi ka basta-basta pwedeng itapon na lang na parang basura. Pero wala akong pera, David. Kinuha nila ang lahat, ang mga credit card, ang bank accounts, lahat ay nakapangalan sa kanila. Pera ang pinakamaliit nating problema sa ngayon, sabi ni David. Bilang asawa niya, may karapatan ka sa conjugal properties. At dahil kasal kayo ng 5 taon, malaking bahagi ng yaman na naipundar ng Roxas Legacy Holdings sa loob ng panahong iyon ay maituturing na bahagi ng inyong conjugal property. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kislap ng pag-asa kay Ara. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga sa kanya. Hindi lang pera ang habol ko, David. Gusto kong pagbayaran ni Doña Isabela ang ginawa niya, ang panloloko, ang pagpapanggap, ang pagwasak sa buhay ko. Iyan ang mas komplikadong laban. Pag-amin ni David. Ang kailangan natin ay ebidensya, isang bagay na matibay, isang bagay na magpapabagsak sa kanya. Biglang may naalala si Ara. Isang alaala na dati binabalewala niya lang. Nasa loob siya ng malawak na library ng mansyon. Isang hapon, mga 1 taon na ang nakalipas. Inilapag ni Doña Isabela ang isang makapal na folder sa harapan niya. Ang mukha nito ay gaya ng dati, walang emosyon. Pirmahan mo ito, Ara, sabi nito sa kanya. Mga simpleng papeles lang ng company. Sinubukan niyang basahin ang mga dokumento. Ngunit ang mga ito ay puno ng mga technical jargon at mga numero na hindi niya maintindihan. Nang makita ni Doña Isabela ang kanyang pag-aalinlangan, isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi nito. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Hindi mo rin maiintindihan iyan. Magtiwala ka na lang sa akin. At nagtiwala siya, dahil iyon ang gusto ni Marco. Ang sabi nito sa kanya, sundin mo na lang si Mama, para wala ng gulo. Kaya pumirma siya. Hindi lang 1 beses, maraming beses. Mga dokumento para sa mga bagong investment, mga corporate loan, mga fund transfer. Pumirma siya ng walang tanong. Ara, okay ka lang? Bumalik si Ara sa kasalukuyan dahil sa boses ni David. Naramdaman niyang naninikip ang kanyang dibdib, ang kanyang pagkatiwala, ang kanyang pagiging sunod-sunuran. Ginamit nila iyon laban sa kanya. May pinapipirmahan siya sa akin, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bagong realisasyon. Maraming mga dokumento ng kumpanya. Sinasabi niya na mga simpleng papeles lang daw. Pero pakiramdam ko ngayon, may mali. Ang mga mata ni David ay biglang nag-apoy sa interes. Anong klaseng mga dokumento? Hindi ko alam. Hindi ko binasa ng maigi.
Ang tanga ko, sabi ni Ara, puno ng pagsisisi. Hindi ka tanga, Ara. Masyado ka lang nagtiwala. Pagtatama ni David. At iyan ang gagamitin natin. Kailangan nating malaman kung ano ang mga dokumentong iyon. Bumalik sila sa apartment ni David. Habang naghahanap si David ng mga posibleng paraan para makakuha ng impormasyon, binuksan ni Ara ang kanyang lumang laptop. Bago siya ikasal, isa siyang promising financial analyst. Marami siyang kakilala sa industriya. Ginamit niya ang kanyang mga lumang contact. Nagpadala siya ng ilang maingat na mensahe sa mga dating katrabaho, nagtatanong tungkol sa mga publicly available na impormasyon tungkol sa Roxas Legacy Holdings. Nagkunwari siyang gumagawa ng isang personal na case study, isang maliit na hakbang, ngunit para kay Ara, ito ay isang malaking deklarasyon. Hindi na siya magiging biktima. Kinagabihan, habang kumakain sila ng take-out na hapunan, isang delivery rider ang kumatok sa pinto. May iniabot itong isang malaking brown envelope para kay Mrs. Elara Roxas. Nagtaka si Ara. Wala kong ginorder. Binuksan niya ang sobre. Sa loob, naroon ang mga papeles ng diborsyo at isang tseke. Isang tseke na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Sa ilalim ng tseke, may isang maliit na note na nakasulat sa eleganteng sulat kamay ni Doña Isabela. Isang maliit na halaga para sa 5 taon mong serbisyo. Formalidad na lang, pumirma ka na at manahimik. 5 milyon. Para sa kanila, barya lang ito. Para sa kanya, ito ang presyo ng kanyang dignidad. Ang halaga ng kanyang pagmamahal, isang bayad para sa kanyang katahimikan. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang walang saya, puno ng sakit at insulto. Anong nakakatawa? Tanong ni David. Hindi sumagot si Ara. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke. Tinitigan niya ang pangalan ni Marco na nakapirma doon. Pagkatapos, sa harap ni David, pinunit niya ito sa gitna at pinunit niya ulit at ulit. Hanggang sa ang 5 milyong piso ay naging mga maliliit na piraso ng walang kwentang papel. Ginawa niya rin ito sa divorce papers. Itinapon niya ang mga piraso sa basurahan. Hindi ako mabibili, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab, hindi ang katahimikan ko. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Nanginginig niyang binuksan ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na iyon para mapatigil ang pagtibok ng kanyang puso. Alam ko ang ginagawa ni Isabela. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, makipagkita ka sa akin. Ang whiskey sa baso ni Marco ay kulay amber. Kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng high-end na bar sa Makati kung saan niya piniling magtago. Pangatlong baso na niya. Ngunit ang init ng alak ay hindi sapat para pawiin ang lamig na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Isinara niya ang kanyang mga mata. At sa dilim ng kanyang isipan, nakita niya si Ara. Nakita niya itong tumatawa. Ang mga mata nito ay nagiging maliliit na gasuklay kapag masaya. Naalala niya ang amoy ng kape tuwing umaga na siya mismo ang nagtitimpla para dito. Naalala niya ang paraan ng paghawak nito sa kanyang braso kapag nanonood sila ng pelikula, isang maliit na kilos na nagsasabing nandito ako, ligtas ka, mga alaala. Iyon na lang ang natira sa kanya. Mga multo ng isang buhay na siya mismo ang sumira, duvag. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. Nakita niya ang sarili niya noong gabing iyon. Nakatayo sa likod ng kanyang ina, isang anino na walang sariling boses, habang ang babaeng pinangakuan niyang mamahalin at poprotektahan ay itinataboy palabas sa gitna ng ulan. Wala siyang ginawa. Wala siyang sinabi. Hinawakan niya ng mahigpit ang baso. Ang galit niya ay hindi para sa kanyang ina. Hindi para kay Katrina. Ang galit niya ay para sa sarili niya. Umuwi siya sa mansyon na lasing.
Umaasang ang alak ay magbibigay sa kanya ng kahit ilang oras na paglimot. Ngunit ang mansyon ay mas malamig at mas tahimik kaysa dati. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kay Ara. Ang piano sa sala kung saan ito tumutugtog, ang hardin kung saan sila naglalakad, ang hagdan kung saan palagi siyang naghihintay dito bago sila umalis. Ngayon, ang lahat ay walang laman. Nakita niya si Katrina sa sala, abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone. Isang ngiti ang nasa mga labi nito. Mukhang masaya ito. Walang bahid ng pagkakasala. Kat, tawag niya. Ang kanyang boses ay mas magaspang kaysa sa inaasahan niya. Tumingin ito sa kanya, ang ngiti ay bahagyang nawala. Marco, umuwi ka na pala. Lasing ka ba? Kailangan nating mag-usap. Sabi niya, lumalapit dito. Umupo siya sa tapat nito. Tungkol sa atin. Tungkol sa baby. Ibinaba ni Katrina ang cellphone. Anong meron? Hindi ba't ito naman ang plano? Ang sabi ni Tita Isabela, ito ang pinakamabuti para sa pamilya. Hindi si Mama ang tinatanong ko. Giit ni Marco. Ikaw, masaya ka ba, Katrina? Sa mangyayari? Sinubukan niyang hanapin ang kahit anong emosyon sa mga mata nito. Kahit anong koneksyon. Ngumiti lang ito ng malamig. Siyempre, masaya ako. Magkakaroon ako ng anak. At magiging bahagi ako ng kinabukasan ng Roxas legacy. Iyon ang mahalaga. Hindi ba? Ang mga salita nito ay parang mga piraso ng yelo. Walang pagmamahal. Walang init. Puro kalkulasyon. Paano ako, Kat? Paano tayo? Hindi mo ba ako mahal? Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni Katrina na parang isa siyang batang nagtatanong ng isang bagay. Nahalata naman ang sagot. Marco, ginagawa natin ito para sa pamilya, para sa apelyido. Ang pagmamahal ay isang luho na hindi natin kailangan sa ngayon. At doon nagsimula ang pagdududa ni Marco. Hindi ito ang babaeng ipinakilala sa kanya. Ang Katrina na kilala niya noon ay masayahin at may pangarap. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang estranghero na nagsasalita gamit ang boses ng kanyang ina. Kinabukasan, sa opisina, hindi siya mapakali. Ang mga salita ni Katrina ay umuulit sa kanyang isipan. Ito ang plano. Para sa pamilya. Anong plano? Gaano nakatagal ang planong ito? Kinagabihan, nang halos lahat ay umuwi na, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang mapanganib na ideya. Naglakad siya papunta sa executive wing. Ang sahig na gawa sa marmol ay nagpapakintab sa bawat hakbang niya. Ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Huminto siya sa harap ng isang pinto na may nakaukit na gintong plaka. Doña Isabela Roxas, Chairman. Ginamit niya ang kanyang master key card para buksan ito. Ang opisina ng kanyang ina ay perpekto at malinis. Isang testamento sa kanyang pagiging kontrolado. Ang amoy ng mamahaling leather at wood polish ay nangingibabaw. Nilapitan niya ang malaking mahogany desk. Alam niya kung saan itinatago ng kanyang ina ang mga mahahalagang dokumento. Isang nakakandadong drawer, sa kanang bahagi, kumuha siya ng isang paperclip mula sa isang lalagyan at sinimulang kalikutin ang kandado. Isang trick na natutunan niya noong kanyang kabataan. Bumukas ito nang may mahinang click. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang drawer. Sa loob, may mga folder na maayos na nakasalansan. Ang isa ay nakakuha ng kanyang atensyon. May label itong Paraiso Estates Project. Binuksan niya ito. Ang mga dokumento ay puno ng mga teknikal na detalye. Ngunit sapat ang kanyang nalalaman para makita ang mga pulang bandila, mga transaksyon sa mga shell corporation na hindi niya kailanman narinig, mga malalaking fund transfer, papunta sa mga offshore account, at ang pinakakakilakilabot sa lahat,
Ang pangalan ng Alcantara Group, ang kanilang pinakamalaking karibal sa industriya. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga sa ilalim ng isang kasunduan sa pagbili ng lupa na may questionableng presyo. Nakita niya ang isang pamilyar na pirma, Elara Roxas, ang pirma ni Ara. Naalala niya ang mga gabing may dalang papeles si Doña Isabela para papirmahan kay Ara. Ang pirma niya ay nasa isang dokumentong malinaw na ilegal. Ginamit nila si Ara. Ginamit niya si Ara. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Ang tunog ng camera shutter ay parang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Kinuhaan niya ng litrato ang bawat pahina. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Matapos makuha ang lahat, maingat niyang ibinalik ang folder, nilock ang drawer, at pinatay ang ilaw. Pakiramdam niya ay nagtagumpay siya. Nakahanap siya ng isang bagay na maaaring maging susi. Lumabas siya ng opisina. Isinara ang pinto sa likuran niya at huminga ng maluwag. Akala niya ay ligtas na siya, ngunit nang lumingon siya, halos mapatalon siya sa gulat. Sa dulo ng hallway, sa ilalim ng isang security light, nakatayo ang kanyang ina. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Nakamasid, ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng hinala. Marco, sabi nito. Ang boses ay malamig at kalmado, na lalong nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Anak, anong ginagawa mo sa opisina ko ng ganitong oras? Ang napiling tagpuan ay ang basement parking ng isang luma at halos walang taong gusali sa Cruz. Ang amoy ng alikabok at mamasa-masang semento ay nangingibabaw sa hangin. Tanging ang mahinang ugong ng mga fluorescent lights na kumukuti-kutitap ang sumisira sa katahimikan. Sigurado ka ba dito, Ara? Tanong ni David sa pangatlong pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay maingat na nagmamasid sa bawat anino sa paligid. Mukhang delikado. Ito ang sinabi niya. Sagot ni Ara. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa nararamdaman niya. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang mumurahing sling bag. Sa loob ng 3 araw, ang bawat text message mula sa hindi kilalang numero ay naging mas maingat. Bawat instruksyon ay mas detalyado. Malinaw na ang taong ito ay takot, ngunit determinado. Dito lang tayo sa loob ng kotse. Kung may mali, aalis tayo agad, sabi ni David. Ang kanyang kamay ay malapit sa manibela. Isang figura ng isang babae ang lumabas mula sa anino ng isang malaking poste. Matanda na ito. Marahil ay nasa mga huling taon ng kanyang 50s. May suot na simpleng bestida at salamin. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang ulo ay patuloy na lumilingon sa paligid. Naglakad siya papalapit sa kanilang sasakyan. Siya na yata. Nang makalapit ang babae, nakilala siya ni Ara, si Mrs. Santos, ang executive secretary ni Doña Isabela. Sa loob ng halos 30 taon, ang babaeng palaging nasa likuran, tahimik, halos hindi napapansin, ngunit nakikita at naririnig ang lahat. Bumaba ng bintana si David, sapat lang para marinig sila. Mrs. Roxas? Sabi ni Mrs. Santos. Ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat sa pagpunta, Mrs. Santos. Bakit? Iyon lang ang naisatinig ni Ara. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Magre-retiro na ako sa susunod na buwan, ma'am. Sa loob ng 30 taon, nanahimik ako. Nakita ko ang lahat ng ginawa niya. Ang mga taong sinira niya. Ayokong dalhin ang bigat nito hanggang sa hukay. Kumuha ito ng isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, isang USB drive. Hindi ko kayang kumuha ng mga papeles. Masyadong mapanganib. Sabi niya, iniabot ang USB kay Ara. Pero nagawa kong kopyahin ang ilan sa mga digital files
mula sa personal computer niya, mga bank transfer, mga pangalan ng kumpanya, mga patunay. Gamitin ninyo ito para na rin sa hustisya. Kinuha ni Ara ang USB. Ang lamig ng metal ay gumapang sa kanyang palad. Salamat, sabi niya. Maraming salamat. Mag-ingat kayo, sabi ni Mrs. Santos. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Isang halimaw si Doña Isabela. Kapag kinalaban, walang imposible sa kanya. At sa isang iglap, mabilis itong tumalikod at naglaho pabalik sa mga anino. Pinaandar ni David ang kotse at mabilis silang umalis sa lugar na iyon. Sa apartment, ang katahimikan ay halos nakakabingi habang isinasaksak ni David ang USB sa kanyang laptop. Ang bawat isa ay nagpipigil ng hininga. Isa-isang lumabas sa screen ang mga file, mga spreadsheet, mga scanned na kopya ng mga bank statement, mga dokumento ng incorporation para sa mga kumpanyang may mga pangalan sa ibang bansa. Bingo! Bulong ni David. Itinuro niya ang screen. Tingnan mo ito, Ara. Isang shell corporation na nakarehistro sa Cayman Islands. At ito, isang serye ng mga transfer mula sa account ng Roxas Legacy papunta sa account na iyon. Milyon-milyon. Ito ay money laundering. Malinaw na malinaw. Tinitigan ni Ara ang mga numero. Bilang isang dating financial analyst, naiintindihan niya ang kanyang nakikita. Ang mga petsa ay tumutugma sa mga panahong may pinapipirmahan sa kanya si Doña Isabela. Ginamit siya, ang kanyang pangalan at ang kanyang pirma ay maaaring nasa ilan sa mga transaksyong ito. Kailangan nating ng mas marami pa, sabi ni David. Ang kanyang isip ay tumatakbo na. Ito ay isang magandang simula, pero hindi pa sapat para pabagsakin siya ng tuluyan. Gagamitin ng mga abogado niya ang lahat para sabihing peke ang mga ito. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat sila. Alam nilang nasa panganib sila. Isang hapon, kinailangan ni Ara na lumabas para bumili ng ilang personal na gamit at pagkain. Nagpumilit si David na samahan siya. Habang nagmamaneho sila sa kahabaan ng EDSA, napansin ni David ang isang itim na SUV sa kanilang rearview mirror. Ara, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Huwag kang lilingon, pero tingin ko ay may sumusunod sa atin. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang dugo. Si Doña Isabela, malamang. Kumapit ka. Mabilis na lumiko si David sa isang masikip na kalye, binilisan ng takbo, at pagkatapos ay biglang pumasok sa parking ng isang mall. Umikot sila ng ilang beses bago huminto sa isang madilim na bahagi at pinatay ang makina. Ang itim na SUV ay dumaan sa kanila. Hindi sila napansin. Nakahinga sila ng maluwag. Kailangan nating maging doble ang pag-iingat, sabi ni David. Alam niyang may gagawin ka. Sa loob ng supermarket, habang tinutulak ni Ara ang cart, sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Ngunit ang tensyon ng mga nakaraang araw ay nagsimula ng maningil habang inaabot niya ang isang lata ng gatas mula sa isang mataas na estante. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang mga ilaw sa paligid ay biglang naging sobrang liwanag. Ang mga tunog ay naging malayo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim sa mga gilid. David. Mahina niyang tawag bago siya nawalan ng balanse. Naramdaman niya ang malalakas na braso ni David na sumalo sa kanya bago siya bumagsak sa sahig. Ara, anong nangyayari sa'yo? Narinig niya ang boses ni David, puno ng pag-aalala. Nahilo lang ako, sabi niya, habang dahan-dahang bumabalik ang kanyang lakas. Siguro dahil sa stress. Hindi rin ako nakakakain ng maayos. Tinitigan siya ni David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisiyasat. Hindi lang ito stress, Ara. Namumutla ka. Kailan ang huling check-up mo? Hindi ko na matandaan. Naging abala. Hindi, putol ni David sa kanya. Pupunta tayo sa doktor.
Ngayon din, sa isang maliit na klinika, habang kinukuhanan siya ng dugo at tinatanong ng doktor, hindi mapakali si Ara. Iniisip niya na sasabihin lang ng doktor na kailangan niya ng pahinga o bitamina. Makalipas ang 1 oras ng paghihintay, tinawag silang muli ng doktor sa kanyang opisina. Umupo ito sa kanyang mesa, isang banayad ng ngiti sa kanyang mukha habang tinitingnan ang resulta ng mga laboratory test. "Well, Mrs. Roxas," nagsimula ang doktor, "ang pagkahilo at pagduduwal mo ay normal lang naman, lalo na sa iyong kalagayan." "Anong kalagayan po, doktora?" Naguguluhang tanong ni Ara. Ang ngiti ng doktor ay lumawak. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "Ginang, Roxas, binabati kita. Ikaw ay 8 linggong buntis." Ang biyahe pabalik sa apartment ni David ay nalunod sa isang mabigat na katahimikan. Ang mga salita ng doktor, "Ikaw ay 8 linggong buntis," ay paulit-ulit na umuulit sa isipan ni Ara na parang sirang plaka. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Pagdating nila sa apartment, dire-diretso si Ara sa guest room at isinara ang pinto. Humiga siya sa kama, nakatitig sa puting kisame. Dahan-dahan, idinapon niya ang nanginginig niyang kamay sa kanyang tiyan. 8 linggo, bago pa ang gabi ng anibersaryo, bago pa ang pagtataksil, bago pa gumuho ang kanyang mundo. May isang maliit na buhay na palang nabubuo sa loob niya. Isang sikretong hindi niya alam, isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. Sinundan ng isa pa, hanggang sa ang tahimik na pag-iyak ay naging isang mahinang hikbi. Ngunit ang mga luha ay hindi lang dahil sa sakit. Sa gitna ng lahat ng pait, sa gitna ng lahat ng pagkasira, may isang kislap ng purong kagalakan. Noon pa man, pangarap na niyang maging isang ina. Ilang beses niyang sinubukan na buksan ang usapan na ito kay Marco. Ngunit palagi nitong sinasabi, "Hindi pa ngayon, mahal. Marami pa tayong dapat gawin." Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit. Ngunit narito na. Isang himala sa gitna ng isang trahedya. Isang piraso ni Marco. Oo, ang lalaking sumira sa kanya. Pero higit sa lahat, isang piraso niya. Kanya lang, biglang napalitan ng takot ang kagalakan. Paano niya palalakihin ang isang bata sa ganitong sitwasyon? Isang sanggol na isisilang sa gitna ng isang digmaan. Paano niya poprotektahan ang isang inosenteng buhay mula sa isang halimaw tulad ni Doña Isabela? Umupo siya. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang mga luha ay tumigil sa pag-agos. Ang takot ay hindi na isang malamig na kamay na gumigipit sa kanyang puso. Ito ay naging isang apoy na nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti para sa kanyang nasirang puso. Hindi na ito tungkol sa pera o karapatan. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang ligtas na mundo para sa kanyang anak. Binuksan niya ang pinto. Si David ay nakatayo sa labas, nag-aalala, halatang naghihintay. Nang makita siya nito, ang ekspresyon sa mukha niya ay nagbago. Nakita nito ang pagbabago sa kanyang mga mata. "David, kailangan nating mag-usap," sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng determinasyon. "Buntis ako." Napatitig si David sa kanya. Ang balita ay tila isang malakas na sampal na hindi niya inaasahan. Tumagal ng ilang segundo bago siya nakapagsalita. "Ara, sigurado ka?" Tumango si Ara. Hindi ngumiti si David. Sa halip, ang kanyang mukha ay naging mas seryoso. Pumasok siya sa silid at isinara ang pinto. "Binabago nito ang lahat," sabi niya sa mahinang boses. "Ang laban na ito naging mas mapanganib ngayon." "Alam ko," sagot ni Ara. "Hindi, hindi mo pa alam," giit ni David. Ang kanyang boses ay puno ng babala. Kung malaman ito ni Doña Isabela, hindi niya ito titingnan bilang apo, Ara. Titingnan niya ito bilang isang kahinaan mo.
O mas malala, isang alas na pwede niyang gamitin laban sa'yo. Isang bagay na pwede niyang kunin mula sa'yo para tuluyan kang durugin. Ang mga salita ni David ay nagpalamig sa dugo ni Ara, ngunit hindi nito sinira ang kanyang loob. Pinatatag pa lalo nito. Kung gayon, kailangan nating tiyakin na hindi niya malalaman. Hanggat hindi pa natin napapanalunan ito, nagkatinginan sila. Isang kasunduan ang nabuo sa kanilang katahimikan. Mula sa sandaling iyon, ang sikreto ng kanyang pagbubuntis ang kanilang magiging pinakamahalagang sandata at pinakamalaking kahinaan. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa isang opisina sa itaas na palapag ng gusali ng Roxas Legacy, si Marco ay hindi mapakali. Ang mga mata ng kanyang ina, na puno ng hinala noong gabing iyon, ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang mga litrato sa kanyang cellphone ay parang mga nagbabagang uling sa kanyang bulsa. Alam niyang hindi niya maaaring tawagan si Ara. Masyadong mapanganib. Baka nakamonitor ang linya nito. Kailangan niyang makahanap ng paraan para maiparating dito ang ebidensya nang hindi siya nabubuking. Sa kanyang computer, gumawa siya ng isang bagong email address. Isang pangalan na walang koneksyon sa kanya, Sombra Negra 121 at Proton, Me. Itim na anino, iyon ang nararamdaman niya. Isang anino sa sarili niyang buhay. Isa-isa niyang inupload ang mga litrato ng mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat click ay parang isang pagtataksil sa kanyang ina, ngunit isang maliit na hakbang patungo sa pagtubos sa kanyang sarili. Sa body ng email, nag-type siya ng isang maikling mensahe, walang pagbati, walang pangalan. Nakita ko ito sa opisina niya. Ginamit niya ang pirma mo. Mag-ingat ka, Ara. Gagamitin ka niya. Ipinadala niya ito sa lumang personal email address ni Ara. Umaasang binubuksan pa rin niya ito. Pagkatapos ay mabilis niyang binura ang lahat ng bakas, ang email account, ang browser history, ang mga litrato sa kanyang telepono. Sa apartment, si Ara ay nakaupo sa harap ng laptop ni David. Sinusubukang mag-research pa tungkol sa mga pangalan ng kumpanyang ibinigay ni Mrs. Santos. Nang biglang may lumitaw na notification sa gilid ng screen. Ang email address ng nagpadala ay kakaiba at kahina-hinala. Halos i-delete na niya ito. Iniisip na isa itong spam o virus. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na buksan ito. Ang maikling mensahe ay nagpatayo ng kanyang mga balahibo. At pagkatapos, binuksan niya ang mga attachment. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang mga litrato, malinaw at detalyado. Ang Paraiso Estates Project, ang mga pangalan ng Shell Corporation, ang mga bank transfer, at ang pirma niya, Elara V. Roxas, naroon, malinaw na malinaw, sa isang kasunduan na amoy ang katiwalian. Ito na ang konkretong ebidensya, ang nawawalang piraso ng puzzle. David, tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong gulat at pananabik. David, halika dito. Tingnan mo ito. Habang papalapit si David, biglang nagring ang cellphone ni Ara. Isang hindi rehistradong numero. Nagkatinginan sila ni David. Parehong nag-aalangan. Sinagot niya ito at inilagay sa speakerphone. Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Isang boses na matamis, ngunit puno ng lason. Ara, Hiya, kumusta ka na? Si Doña Isabela. Nanigas si Ara. Nag-aalala lang ako sa'yo. Pagpapatuloy ng matanda sa malambing na tono. Naisip ko lang, baka gusto mong maghapunan dito sa bahay bukas ng gabi. Isang family dinner. Namimiss ka na namin ni Katrina. Para na rin makapag-usap tayo ng maayos. Isang family dinner. Isang paanyaya na parang isang ahas na dahan-dahang gumagapang papalapit sa kanya. Malinaw na isa itong patibong. Isang patibong, sabi ni David. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matigas. Ilang sandali matapos ibaba ni Ara ang tawag.
Alam niyang may hawak tayong isang bagay. Gusto niyang alamin kung gaano kalaki ang nalalaman natin. Tumango si Ara. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis sa kanyang dibdib. Alam ko, ngunit hindi ba't ito na rin ang pagkakataon natin? Tumingin siya kay David. Isang bagong determinasyon ang nagniningning sa kanyang mga mata. Kung gusto niyang maglaro, pagbibigyan natin siya. Pero sa pagkakataong ito, tayo ang maglalatag ng sarili nating patibong. Ang plano ay simple ngunit delikado. Pumayag si Ara na dumalo sa hapunan. Gaganap siya bilang ang babaeng wasak at talunan, na marahil ay handa ng makipag-areglo, ngunit sa ilalim ng kanyang damit, nakatago ang isang maliit na digital voice recorder na ibinigay ni David. Ang layunin nila, makuha ang kahit anong salita, kahit anong pangalan, na maaaring magbigay sa kanila ng kalamangan. Kinabukasan, pagpasok ni Ara sa mansyon ng mga Roxas, pakiramdam niya ay pumasok siya sa lungga ng leon. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng mga alaala. Ngunit ngayon, ang mga ito ay mga multo na nanunuya sa kanya. Ang hangin ay mabigat sa pagpapanggap. Ara, Heya, mabuti naman at nakarating ka. Bati ni Doña Isabela na lumabas para salubungin siya. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ang kanyang yakap ay malamig na parang yelo. Na-miss ka namin ng husto. Sa hapagkainan, ang tensyon ay maaaring hiwain ng kutsilyo. Si Katrina ay nakaupo, na parang isang reyna sa kanyang trono, ang isang kamay ay palaging nakahawak sa kanyang umuumbok ng tiyan, isang malinaw na pagpapakita ng kanyang tagumpay. Si Marco ay nasa kabilang dulo. Ang kanyang mga mata ay nakayuko sa kanyang plato. Umiiwas sa tingin ni Ara. Kumain ka, Ara, sabi ni Doña Isabela. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Mukhang pagod na pagod ka. Ang bawat salita ay may nakatagong insulto. Marami lang pong iniisip, sagot ni Ara. Pinapanatili ang kanyang boses na mahina at malungkot. Naiintindihan ko, sabi ni Doña Isabela. Ngunit huwag kang mag-alala. Ang pamilya Roxas ay hindi pabaya. Titiyakin naming makukuha mo ang nararapat para sa'yo. Isang kasinungalingan. Nagpatuloy ang hapunan sa mga mababaw na usapan. Sa isang pagkakataon, habang abala ang lahat, aksidenteng nahulog ni Ara ang kanyang table napkin. Yumuko siya para kunin ito, at sa ilalim ng mesa, mabilis niyang idinikit ang maliit na recorder sa ilalim ng makapal na kahoy malapit sa kinauupuan ni Doña Isabela. Nang matapos ang pangunahing putahe, nagsimula na si Doña Isabela sa kanyang tunay na layunin. Katrina, anak, napakasaya ko para sa iyo at kay Marco. Ang apo na ibibigay mo sa amin ang magpapatibay sa pundasyon ng ating pamilya at sa ating mga alyansa sa negosyo. Ngumiti ng mayabang si Katrina. Siyempre po, tita. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya. Tumingin ito kay Ara. Isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Nagpasya si Ara na oras na para ihagis ang kanyang pain. Isang malaking responsibilidad iyan, Katrina, lalo na at kailangan mong panindigan ang inyong kasunduan. Napakunot ang noo ni Katrina. Anong kasunduan? Ang kasunduan sa kinabukasan ng kumpanya, patuloy ni Ara, na parang walang alam. Ang kasunduan na magpapatibay sa alyansa ng mga pamilya. Si Doña Isabela ay nagbato ng isang matalim na tingin kay Ara. Ngunit huli na. Si Katrina, sa kanyang pagmamayabang, ay nahulog sa bitag. Ah, iyon ba? Sabi ni Katrina. Tumatawa ng bahagya. Oo naman. Isang karangalan na mapili para tuparin ang kasunduan sa pamilya Alcantara. Isang bagay na hindi kayang gawin ng iba. Alcantara, iyon na iyon. Ang pangalan. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit pinanatili niya ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ng dessert, nagpaalam na siya
Sinasabing masama pa rin ang kanyang pakiramdam. Walang sino man ang pumigil sa kanya. Paglabas niya ng mansyon, pakiramdam niya ay nakatakas siya mula sa isang libingan. Naghihintay si David sa isang kanto, malayo sa mansyon. Pagpasok niya sa kotse, hindi na niya napigilan ang panginginig. Nakuha mo ba? Tanong ni David. Hindi sumagot si Ara. Kinuha niya ang recorder mula sa kanyang bulsa at isinaksak ito sa car stereo na may USB port. Pinatugtog nila ito. Pinakinggan nila ang mga pagpapanggap, ang mga insulto. At pagkatapos, narinig nila ito. Malinaw na malinaw. Kasunduan sa pamilya Alcantara. Alcantara Group. Bulong ni David. Ang kanyang isip ay agad na nagproseso ng impormasyon. Ang pinakamalaki nating karibal. Matagal nang may alingas-ngas na gusto silang i-take over ng Roxas Legacy. Pero paano? Bumalik sila sa apartment. Agad na binuksan ni David ang kanyang laptop at ang mga file na ipinadala mula sa misteryosong email. Inihambing niya ang mga petsa ng Paraiso Estates Project sa mga balita sa negosyo. Ara, tingnan mo ito, sabi ni David. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at pangingilabot. Ang Paraiso Estates ay isang malaking lupaing pag-aari ng mga Alcantara. Matagal na itong ayaw ibenta, pero base sa mga dokumentong ito, bigla silang pumayag sa isang joint venture sa isang shell company na kontrolado ng nanay mo. Pero bakit? Iyon ang tanong. Nag-type si David ng mabilis. Sino ang tagapagmana ng Alcantara Group? Lumabas ang isang larawan sa screen. Isang binatang lalaki na may itsura ng isang playboy. Nagpatuloy si David sa paghahanap. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang lumang society column. Isang litrato ni Katrina Alcaraz at Lorenzo Alcantara magkasama sa isang party. Mga 6 na buwan na ang nakalipas. Ang kanilang mga ngiti ay higit pa sa pagiging magkaibigan. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa isipan ni Ara. Bumubuo ng isang larawan na napakapangit at napakadilim. David, nagsimula si Ara. Ang kanyang boses ay isang pabulong na puno ng pangingilabot. Ang deal sa Alcantara, ang joint venture, nakasalalay sa isang bagay na mas malaki pa sa pera. Tumango si David. Ang kanyang mukha ay seryoso. Isang pagsasanib ng 2 pamilya. Isang kasal. Oo, hindi na niya kailangang tapusin. Alam na ni Ara. Ang pagbubuntis ni Katrina. Ang biglaang pagpayag ng mga Alcantara. Ang lahat ay konektado. Ang bata sa sinapupunan ni Katrina, hindi ito anak ni Marco. Ito ay anak ni Lorenzo Alcantara. Ang buong pagtataksil, ang buong sakit na idinulot sa kanya ay hindi dahil sa pag-ibig o pagnanasa. Ito ay isang masalimuot na palabas. Isang corporate strategy. Si Marco ay ginamit na panakipbutas. At siya ay isang balakid na kailangang alisin sa daan. Ang kabuktutan ni Doña Isabela ay mas malalim at mas masahol pa kaysa sa kanyang inaakala. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang pumutol sa kanilang katahimikan. Nagtaka sila. Walang ibang nakakaalam ng lugar na iyon. Dahan-dahang lumapit si David sa pinto at sumilip sa peephole. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Marco. Bulong niya kay Ara. Huwag mong bubuksan, sabi ni Ara. Ngunit huli na. Sa labas, nagsalita si Marco. Ara, please, alam kong nandyan ka. Kailangan kitang makausap. Patawarin mo ako. Ang boses niya ay puno ng desperasyon at sa isang iglap ng kahinaan, naawa si Ara. Sumenyas siya kay David na buksan ito. Pagbukas ng pinto, pumasok si Marco. Ang kanyang mukha ay gusot sa pagkakasala. Ara, ako ang nagpadala ng email. Nalaman ko ang lahat. Ginamit ka nila.
Patawarin mo ako sa pagiging duwag. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Dahil sa likod niya, isang figura ang humakbang papasok mula sa madilim na pasilyo. Si Doña Isabela. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Malinaw na sinundan niya ang sarili niyang anak. Ang kanyang tingin ay lumagpas kay David, lumagpas sa nagulat na si Marco. Ang kanyang mga mata ay napako kay Ara. Dahan-dahan, ang tingin na iyon ay bumaba sa tiyan ni Ara. Kahit nakasuot si Ara ng maluwag na damit, may bahagyang umbok na, isang umbok na hindi mapapansin ng iba, ngunit hindi ng isang matang mapanuri at puno ng hinala. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Isabela. Kung gayon, sabi niya, ang oras ay tila huminto sa maliit na apartment. Ang hangin ay biglang naging mabigat at mahirap hingahin. Ang malamig na ngiti ni Doña Isabela ay parang isang hatol, at ang kanyang mga salita ay isang berdugong nagbaba ng kanyang palakol. Sa likod ni Doña Isabela, dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim na suit ang tahimik na pumasok. Ang kanilang presensya ay agad na pumuno sa silid at nagdulot ng panganib. "Mama, anong ginagawa mo dito?" Gulat na tanong ni Marco. Ang kanyang mukha ay namutla. "Paano mo nalaman?" "Tumahimik ka, Marco!" Putol ni Doña Isabela, ang kanyang boses ay biglang naging matigas na parang bakal. Hindi niya inalis ang kanyang tingin kay Ara. "Akala mo ba talaga ay hindi ko malalaman? Ang bawat galaw mo, bawat tawag, bawat paghinga? Alam ko ang lahat." Humarap si David. "Wala kayong karapatang pumasok dito, Doña Isabela. Umalis na kayo kung ayaw ninyong tumawag ako ng pulis." Isang tawa ang kumawala sa matanda. Isang tawang puno ng pang-aalipusta. "Pulis? Abogado ka nga pala. Sabihin mo sa akin, Attorney Reyes, anong magagawa ng mga pulis laban sa akin?" Lumapit ang isa sa mga bodyguard kay David. Sa isang mabilis at sanay na kilos, sinuntok niya si David sa sikmura. Napaluhod si David, hirap sa paghinga. "David!" sigaw ni Ara. Susugod sana siya para tulungan ito, ngunit ang isa pang bodyguard ay humarang sa kanyang daan na parang isang pader. "Huwag mong sasaktan ang mga kaibigan ko!" sigaw ni Marco. Susubukan sanang pigilan ang mga tauhan, ngunit isang matalim na sulyap mula sa kanyang ina ang nagpatigil sa kanya. Muli, siya ay naging isang estatwang walang magawa. "Tingnan mo ang sarili mo, Marco," sabi ni Doña Isabela na may pagkasuklam, isang kahinaan. "Katulad ng iyong ama." Ibinaling niya muli ang kanyang atensyon kay Ara, na ngayon ay nanginginig sa takot at galit. "Kaya pala," pagpapatuloy ni Doña Isabela, dahan-dahang lumalakad palapit kay Ara, na parang isang ahas, isang maliit na roksas, isang bastardo. "Akala mo ba iyan ang magliligtas sa'yo? Akala mo ba iyan ang alas mo laban sa akin?" Hinawakan ni Ara ang kanyang tiyan, isang kilos na puno ng proteksyon. "Huwag mong idadamay ang anak ko dito." "Anak mo?" Muling tumawa ang matanda. "Sa oras na isilang iyan, Ara, wala ka ng karapatan sa kanya. Sisiguraduhin kong sa akin siya mapupunta. At ikaw, ibabalik kita sa basurahang pinanggalingan mo. Sisirain ko ang pangalan mo. Walang maniniwala sa'yo. Ikaw ang magmumukhang kabit na desperadang humahabol sa yaman ng mga roksas. Bawat salita ay isang lason. Nakita ni Ara ang hinaharap na iginuguhit ni Doña Isabela para sa kanya. Isang buhay na miserable, malayo sa kanyang anak. Ang takot na naramdaman niya sa klinika ay bumalik, 100 beses na mas malakas. Ngayon, sabi ni Doña Isabela, ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong. "Ibigay mo sa akin ang lahat. Ang USB, ang mga dokumento mula sa anak ko, ang recording, lahat. Kung hindi." Sumulyap siya kay David, na hirap pa ring tumayo, at pagkatapos ay kay Marco na nakatayo lang na parang tuod. "Kung hindi,
Baka may mangyaring masama sa mga taong mahalaga sa'yo. Isang aksidente? Marahil, maraming nangyayari sa mga kalsada ng Maynila. Ito na ang dulo. Isang pader na hindi na niya kayang akyatin. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho. Napalitan ng isang primal na takot para sa buhay ng kanyang hindi pa naisisilang na anak at para sa kaligtasan ni David. Tumingin siya kay David. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nagtatanong kung anong dapat gawin. Si David kahit na nasasaktan ay umiling ng bahagya. Isang tahimik na pakiusap na huwag siyang susuko. Ngunit hindi na kaya ni Ara. Hindi niya kayang isugal ang buhay ng iba. Dahan-dahan, lumakad siya patungo sa laptop ni David. Ang bawat hakbang ay parang milya ang bigat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatanggal ang USB drive. Pagkatapos ay kinuha niya ang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa. Ara, huvak, pakiusap ni David. Hindi siya nakinig. Lumapit siya kay Doña Isabela at iniabot ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng kanilang pag-asa. Kinuha ni Doña Isabela ang mga ito. Isang ngiti ng ganap na tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Tinitigan niya ang USB na parang isang tropeyo. Bago siya tumalikod, lumapit siya kay Ara at bumulong sa kanyang tainga sapat na para siya lang ang makarinig. Tandaan mo ito, Elara. Sa mundong ito, ang mga tulad mo ay ipinanganak para matalo. At ako, ipinanganak ako para laging manalo. At sa huling pagkakataon, tinitigan niya si Ara na may pagkasuklam bago sumenya sa kanyang mga tauhan. Tara na, lumabas sila ng apartment na parang isang bagyong dumaan. Nag-iwan ng wasak na katahimikan. Nang magsara ang pinto, ang lakas sa mga tuhod ni Ara ay biglang nawala. Napaupo siya sa sahig. Humahagulhol ng walang tunog. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding pagkabigo. Wala na. Lahat ay nawala. Ang kanyang ebidensya, ang kanyang tapang, ang kanyang pag-asa. Nanalo si Doña Isabela. At siya, tulad ng sinabi nito, ay natalo. Lumapit si David. Umupo sa tabi niya, kahit na halatang masakit pa rin ang kanyang katawan. Hindi siya nagsalita. Inilagay lang niya ang kanyang kamay sa balikat ni Ara. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagsalita si David. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may kakaibang bigat. Kinuha niya ang USB. Sabi niya, humihinga ng malalim. Pero hindi niya alam. Palagi akong may backup. Itinago ko ito sa lugar na pinakaligtas sa lahat. Dahan-dahang itinaas ni Ara ang kanyang ulong puno ng luha. Sa gitna ng kadiliman, isang maliit, halos hindi kapani-paniwalang kislap ng liwanag ang biglang lumitaw. Ang mga salita ni David ay parang isang life raft na inihagis sa isang taong nalulunod. Backup? Bulong ni Ara. Halos hindi makapaniwala. Saan? Ngumiti si David sa kabila ng sakit. Sa isang cloud server na naka-encrypt. Kahit ako, kailangan kong dumaan sa 3 security protocol para ma-access ito. Akala ni Doña Isabela, hawak na niya ang lahat sa isang maliit na piraso ng plastik. Ang maliit na kislap ng pag-asa sa puso ni Ara ay biglang naging isang naglalagablab na apoy. Hindi pa tapos ang laban. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi ni David habang maingat na tumatayo. Ngayong alam na niya ang tungkol sa pagbubuntis mo, gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para idiin ka. Hindi na tayo pwedeng magkamali. Wala na silang panahon para sa isang mahabang kaso sa korte. Alam nilang kayang manipulahin ni Doña Isabela ang sistema. Kailangan nilang gumawa ng isang bagay na mas mabilis, mas malakas, at mas nakakagulat. Kinagabihan, ginugol nila ang oras sa pag-iisip. Pagkatapos, isang ideya ang nabuo. Hindi sila dadaan sa korte. Dadalhin nila ang laban sa teritoryo mismo ni Doña Isabela. Ang boardroom. Nagdraft si David ng isang maikli ngunit makapangyarihang email. Inilakip niya ang lahat ng ebidensya.
ang mga dokumento mula kay Mrs. Santos at Marco, ang audio recording ng hapunan at isang detalyadong paliwanag ng money laundering scheme at ng mapanlinlang na pakikipag-alyansa sa pamilya Alcantara. Hindi nila ito ipinadala sa pulis. Ipinadala nila ito sa dalawang grupo ng mga tao. Una, sa isang kilala at respetadong investigative journalist na may reputasyon sa paglalantad ng mga corporate scandal. Pangalawa, sa lahat ng miyembro ng Board of Directors ng Roxas Legacy Holdings, maliban kay Doña Isabela, ang board ang may kapangyarihang mag-alis sa kanya, paliwanag ni David. At kung malaman nila na niloloko sila at ninanakawan ang sarili nilang kumpanya, kikilos sila. Pinindot ni Ara ang send button. Pakiramdam niya ay naghulog siya ng isang posporo sa isang silid na puno ng gasolina. Ngayon, ang kailangan na lang nilang gawin ay maghintay sa pagsabog. At sumabog nga ito. Kinabukasan, isang emergency board meeting ang ipinatawag, si Doña Isabela, na walang kamalay-malay sa email, ay pumasok sa boardroom na puno ng kumpiyansa. Iniisip na ito ay tungkol sa isang bagong acquisition, ngunit sinalubong siya ng mga malamig na titig at isang mabigat na katahimikan mula sa mga taong dati sunod-sunuran sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng iritasyon. Iyon din ang gusto naming itanong sa iyo, Isabela, sabi ni Mr. Tan, ang pinaka-senior na board member. Sa labas ng gusali, sa isang coffee shop sa tapat, nakaupo sina Ara at David. Pinapanood ang lahat mula sa malayo. Ang kanilang cellphone ay nakabukas sa isang video call. Sa kabilang linya ay isang tao mula sa IT department ng Roxas Legacy, isang taong may utang na loob kay David. May access sila sa live feed ng CCTV sa loob ng boardroom. Nakita ni Ara ang pagkalito sa mukha ni Doña Isabela, habang isa-isang nagtatanong ang mga board member tungkol sa Paraiso Estates, sa mga offshore account, at sa pamilya Alcantara. Itinanggi niya ang lahat. Tinawag itong mga kasinungalingan na gawa-gawa ng isang desperadong manugang. Wala kayong patunay, mayabang niyang sabi. At sa sandaling iyon, ang malaking screen sa likod ng conference table na karaniwang ginagamit para sa mga presentasyon ay biglang bumukas. Nagsimulang tumugtog ang audio recording. Ang boses ni Katrina na buong pagmamalaking binabanggit ang kasunduan sa pamilya Alcantara ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sunod na lumabas ang mga kopya ng bank transfer. Ang mga araw ay malinaw na nagtuturo sa daloy ng pera mula sa kumpanya patungo sa mga lihim na account. Nanlaki ang mga mata ni Doña Isabela. Ang kanyang mukha ay namutla. Tumingin siya sa paligid. Naghahanap ng isang taong kakampi sa kanya. Ngunit lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya, puno ng galit at pagkadismaya. Ang pinto ng boardroom ay bumukas. Pumasok si Marco. Marco, anak, sabihin mo sa kanila na hindi totoo ang lahat ng ito. Sigaw ni Doña Isabela. Ngunit si Marco ay hindi tumingin sa kanya. Tumingin siya sa mga board member at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tumayo siya laban sa kanyang ina. Lahat ng nakikita at naririnig ninyo ay totoo, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit desidido. Ako mismo ang kumuha ng litrato ng mga dokumento mula sa opisina niya. Matagal na niyang ginagawa ito. At tungkol kay Ara. At wala siyang kasalanan. Ginamit lang siya ng nanay ko. Iyon ang huling pako sa kabaong. Hindi! Sigaw ni Doña Isabela. Ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan ng gumuho. Hindi ninyo maaaring gawin ito sa akin. Ako ang Roxas Legacy. Hindi na ngayong. Isabela, sabi ni Mr. Tan, the board has voted. Epektibo ngayong araw. Tinatanggal ka na bilang chairman ng Roxas Legacy Holdings. At lahat ng ebidensyang ito ay ipapadala na namin sa mga awtoridad. Kasabay ng mga salitang iyon, bumukas muli ang pinto.
pumasok ang dalawang unipormadong pulis kasama ang investigative journalist na pinadalhan ni na Ara ng email. Ang kamera nito ay nakarecord. Ang reyna ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanyang mundo ng kapangyarihan at pagpapanggap ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Habang papalapit ang mga pulis para arestuhin siya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na tumingin sa CCTV camera sa sulok ng silid na parang alam niyang nanunood si Ara. Ang kanyang huling tingin ay hindi ng pagsisisi, kundi ng purong pagkamuhi. Sa coffee shop, pinatay ni Ara ang video call. Tapos na. Ang digmaan ay tapos na. Hindi siya nakaramdam ng saya o paghihigante. Ang naramdaman niya ay isang malalim na kaluwagan, isang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. Sa wakas, malaya na siya. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang tiyan, alam niyang may isa pa siyang laban na kailangang harapin, isang laban sa kanyang sarili. Ano ang gagawin niya ngayon? Paano niya haharapin si Marco? At paano niya sisimulan ang isang bagong buhay para sa kanyang sarili at sa kanyang anak? Ang pagbagsak ng reyna ay nangyari na. Ngayon, oras na para itayo niya ang sarili niyang kaharian. Lumipas ang 6 na buwan. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Doña Isabela Roxas ay naging laman ng bawat pahayagan at news program sa loob ng ilang linggo. Bago ito unti-unting napalitan ng mga bagong iskandalo. Ngayon, ang pangalan niya ay isang babala na lamang sa mundo ng korporasyon. Siya ay nahatulan sa maraming kaso ng fraud at money laundering, isang reynang tuluyang nawalan ng korona, nakakulong sa isang seldang malayo sa kinang ng kanyang dating palasyo. Para kay Ara, ang mga balitang iyon ay tila nangyari sa ibang buhay, sa isang taong hindi na niya kilala. Isang maaraw na hapon, nakaupo si Ara sa isang bench sa isang parke sa Salcedo Village. Pinapanood ang mga batang naghahabulan sa damuhan. Ang kanyang tiyan ay malaki na, isang magandang paalala ng bagong buhay na dinadala niya. Naramdaman niya ang isang presensya na tumabi sa kanya. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Marco. Ay, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Ara, sagot nito. Mukha itong iba. Mas payat. Mas simple ang pananamit. Ang yabang at kumpiyansa ay napalitan ng isang tahimik na kapakumbabaan. Hindi sila nag-usap sa loob ng ilang segundo, kapwa nakatingin sa malayo. Ibinenta ko na ang lahat ng shares ko sa kumpanya. Nagsimula si Marco. Umalis na rin ako sa mansyon. Nagsisimula ako ulit. Sa sarili ko. Walang pangalan. Walang pera ng pamilya. Tumango si Ara. Narinig na niya ang balita. Hindi ako naparito para humingi ng tawad, Ara. Pagpapatuloy niya. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kalungkutang matagal na nitong kinimkim. Dahil alam kong walang salita ang sapat para punan ang lahat ng sakit na idinulot ko. Nandito ako para magpasalamat. Napakunot ang noo ni Ara. Magpasalamat? Salamat dahil pinalaya mo ako. Sabi ni Marco. Sa buong buhay ko, isa akong anino. Isang sunod-sunuran. Ang ginawa mo, ang tapang mo. Iyon ang gumising sa akin. Ipinakita mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng paninindigan. Ginawa ko iyon para sa sarili ko, Marco. Alam ko. Sabi niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kaya nga, nagpapasalamat ako. Tumingin ito sa kanyang tiyan. Magiging mabuti kang ina, Ara. Alam ko iyan, tumayo na ito. Hindi na kita guguluhin pa. Sana balang araw, maging tunay kang masaya. Habang naglalakad ito palayo, isang boses sa loob ni Ara ang nagsalita. Isang boses na malaya na sa galit. Marco! Tawag niya. Lumingon ito. May pag-asa sa kanyang mga mata. Pinapatawad na kita, sabi ni Ara. Hindi para sa'yo kundi para sa akin. Para makapagsimula na ako ng walang bigat na dinadala. Ang pag-asa sa mga mata ni Marco ay napalitan ng pagtanggap.
Tumango ito ng dahan-dahan. Isang solong butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi bago ito tuluyang tumalikod at naglakad palayo sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara ang huling hibla ng nakaraan na tuluyan ng naputol. Sa wakas, siya ay tunay na malaya makalipas ang 3 buwan. Isang maliit ngunit eleganteng butik ang nagbukas sa isang abalang kalye sa Bonifacio Global City. Ang pangalan sa itaas ay Ara Co-Financial Consultancy. Sa loob, abala ang mga tao sa pagbati at pagngiti. Nakatayo si Ara malapit sa pinto. Ang kanyang simpleng navy blue dress ay bumagay sa kanyang katawan na bumalik na sa dati. Masaya siya, isang saya na nagmumula sa loob. "Congratulations, boss!" Bati ni David, na lumapit sa kanya may dalang 2 baso ng champagne. Iniabot nito ang isa sa kanya para sa mga bagong simula. "Salamat, David." Sabi ni Ara. Tinanggap ang baso. "Salamat sa lahat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Kaya mo?" Sabi ni David. Tinititigan siya. "Palagi mong kaya. Kailangan mo lang ng kaunting tulak." Nagngitian sila. Isang ngiting puno ng pag-unawa at respeto. Ang kanilang samahan ay naging isang matibay na pagkakaibigan, isang pundasyon na itinayo sa tiwala at mga pinagdaanang pagsubok. Kinagabihan, sa kanyang bagong apartment na may tanawin ng mga kumikinang na ilaw ng lungsod, tahimik na idinuyan ni Ara ang kanyang anak sa kanyang mga bisig, isang magandang sanggol na babae na may mga matang kasing ningning ng mga bituin. Liwayway. Bulong niya sa kanyang anak. "Dawn, isang bagong umaga. Alam mo, anak," sabi niya habang nakatingin sila sa labas ng bintana. "Minsan sa buhay, may mga bagyong darating. Mga bagyo na susubok sa'yo. Nawawasak sa lahat ng inaakala mong sa'yo. Sasaktan ka nila. Paiiyakin. At iisipin mo, ito na ang katapusan." Hinalikan niya ang malambot na buhok ng sanggol, pero hindi iyon ang katapusan. "Aking liwayway. Ang tunay na katapusan ng kwento ay hindi tungkol sa kung paano ka nasaktan. Ito ay tungkol sa kung paano ka bumangon, kung paano mo pinulot ang bawat piraso ng iyong pagkatao at binuo muli ang iyong sarili, hindi para maghiganti, kundi para maging mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas malaya." Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara. Isang ngiti na hindi pilit, isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa lamesa. Isang hindi pamilyar na numero. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot sa kanyang dibdib. Kinuha niya ito. Ang kanyang isang kamay ay patuloy sa pag-alo kay Liwayway. Sumagot siya. "Hello?" Isang ngiti ang dahan-dahang nabuo sa kanyang mukha habang nakikinig siya sa boses sa kabilang linya. Isang ngiting puno ng sorpresa at marahil isang pahiwatig ng isang bagong, hindi inaasahang kabanata. Ang kwento ng kanyang paghihiganti ay tapos na. Ngunit ang kwento ng kanyang buhay ay ngayon pa lamang nagsisimula. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Elara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa atin sa bawat kabanata. Ang bawat minuto na inyong inilaan upang pakinggan ang kwentong ito ay isang malaking karangalan para sa akin. Ang pagsulat sa kwento ni Ara ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Sa bawat pagpatak ng kanyang luha, sa bawat pagbangon niya mula sa pagkadapa, naramdaman ko rin ang kanyang sakit at tagumpay. Nais kong lumikha hindi lamang ng isang kwento ng pag-ibig at paghihiganti, kundi isang salamin kung saan maaaring makita ng bawat isa sa atin ang isang piraso ng ating sarili. Nais kong iparating na ang bawat pagsubok, gaano man ito kabigat, ay hindi katapusan, kundi isang bagong simula
Ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan at kalayaan. At higit sa lahat, ang pinakamahalagang pag-ibig ay ang pag-ibig na muli nating ibinibigay sa ating sarili matapos tayong mawasak. Sana, sa kwento ni Ara, ay nakapulot kayo ng inspirasyon at pag-asa. Sana ay ipinaalala nito sa atin na anuman ang unos na ating harapin, palaging may liwayway na naghihintay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang aral na inyong natutunan? Saang bahagi ng kwento kayo pinakanaantig? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ay mahalaga sa akin. Muli, maraming salamat, mga minamahal kong tagapakinig, hanggang sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.